Hello everyone! Alas 5 pa lang ng umaga at hindi pa ako nakapanghimuta. Lumabas na kami ng bahay para ihanda ang tricycle naming sira-sira, char. At may kasama pa kaming mga bata dahil may bibilhin raw sila sa may highway. At ngayon nakarating na kami sa may highway at ito humabol si Tito. Kasi mabigat talaga yung kukunin naming baboy. Mga 100 plus na kasi ang kilos nun. At may dala kaming crate para paglagyan namin ng baboy. At medyo lalakad pa talaga tayo ng konti mga ka-farmers. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. At ito habang naglalakad kami, ipapakita ko sa inyo ang daming itik yung pinsan ko. Di lang makita masyado sa video dahil nasa kabilang side sila. At hindi lang yan mga ka-farmers, ito pa may dragon fruit pa silang tanim. Ang swerte mo na talaga kapag malaki ang lupain mo. Marami ka talagang pwedeng itanim at magiging business mo pa. Hayaan nyo mga ka-farmers, mangarap na lang muna tayo. Simulan muna natin sa pagtatanim ng sibuyas dahil pwede sa pasuyan. At hanggang nakarating na talaga kami dito sa may kulungang baboy. Excited na akong makuha talaga yung magiging inahing baboy ko kasi napakaganda talaga kapag may inahing baboy ka. At tignan nyo lang itong inahing baboy nila mga ka-farmers. 14 lahat ang biik niya. Halos lahat ginansya na. Yan ang maganda kapag may inahing. Kaya ako nangarap talaga magkaroon uli ng inahing baboy. Kaya binili ko tong babaeng baboy nila. Instead na ibebenta nila para katayin, binili ko na lang para gawing inahing baboy. Maganda kasi itong gawing inahing baboy dahil may 16 na soso siya at buhay lahat. Kaso lang mga ka-farmers, may problema talaga kami. Hindi talaga ito kasya sa crate na dala namin. Kaya na problema talaga ang tito ko at yung partner ko. Dahil kahit anong tingin nila sa baboy at sa crate, hindi talaga magtugma. Hybrid kasi itong baboy na to, napakahaba niya. At dagdag ba ni tito, baka hindi raw magkasya sa tricycle na dala namin. Tama talaga yung pinsan ko. Baka raw hindi namin kayang dalhin sa lugar namin yung baboy dahil sa sobrang haba niya. At malaki pa. Kaya inoffer sa amin ni pinsan kapag hindi raw namin madala, papalitan raw niya ng 6 na biik. Ito kasi isang inahing baboy niya, nanganak rin ng 12 na biik. Ang sagot ko naman ay sige kung hindi ko talaga madala. Pero inyo mga ka-farmers, may 3 inahing baboy na siya at idagdag pa yung sa akin. Nako, magiging 4 na. Ang swerte talaga niya. Kasi mga ka-farmers, konti lang talaga ang puhunan kapag may inahing baboy ka. At kita mo agad ang ginansya. Kaya ito, pinili talaga nilang ipasok sa crate ang baboy. Kahit klaro naman talaga hindi talaga makasya sa crate. At kung hindi siya kasya sa crate talaga, hindi rin siya magkasya sa tricycle. At kung option naman namin ay palakarin, sobrang layo naman, baka may mangyari sa kanya. At hanggang sa dumating si pinsan, ito kinausap ko na talaga. Wala na talaga kaming ibang choice kundi ibigay na lang talaga sa kanya ang magiging inahing baboy ko. At palitan ko na lang talaga ng 6 na biik. At sinabi ko na lang sa kanya na 10 biik na lang talaga ang kukunin ko at babayaran ko yung 4. 6 na biik kasi ang ipapalit niya sa magiging inahing baboy ko sana. Na ito na yung inahing baboy nagiging biik uli. Sige lang, okay lang. Gagawa na lang ako ng magiging inahing baboy ko sa 10 biik na ito. 12 piraso talaga ang mga biik na to. Kaso yung isa para sa nang rape sa inahing baboy char. At yung isa naman ay para sa birthday ni Mama Ed. Mama ng pinsan ko na kapatid ng mama ko. Kaya 10 na lang talaga ang kukunin ko dito. Kaya sa muli natin pagkikita mga ka-farmers. At bago tayo magtapos, sana wag niyong kalimutang suportahan ng aking channel. Salamat po mga ka-farmers. See you next time. Mahimong baktin ang anay. Biskit bata. Bye. Diyan ka na lang. Bagay ka naman dyan.